Sa maniwala ka't sa hindi, may impluensya ka at makapangyarihan ka. Intentional ka man o hindi, ang bawat binibitiwan mong salita ay may epekto sa iba. Naranasan mo na bang may na-inspire, natuwa o kaya naman ay nagalit sa iyo dahil sa sinabi mo? Pero hindi mo naman maalala kung ano ang binitiwan mong salita. Your words have power. Kaya dapat ay gamitin natin ito upang magbigay buhay, kaliwanagan at inspirasyon sa iba. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa Proverbs chapter 12, verses 18 and 19 ay mayroong ganitong paalala. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Mabuting gamitin natin ang ating kakayahang magsalita upang maging pagpapala sa iba. Value your words. Paano? Una, speak to encourage and not to put others down. Sa dami ng mga negatibong mensahe na naririnig at nababasa natin araw-araw, breath of fresh air na maituturing ang makarinig ng magandang balita at mga pananalitang totoo at positibo. Be that breath of fresh air in your workplace by bringing encouragement to others. Hindi naman ganoong kahirap na mag-encourage sa iba. Simulan mo sa pamamagitan ng pagbati sa mga ginagawa nilang mabuti. Express your appreciation for good work which others are doing. Speak to encourage. Pangalawa, speak to promote truth and not to spread lies. Mahalaga ang tiwala sa lahat ng relationship. Kasama na dyan ang ugnayang nabubuo dahil sa iyong trabaho o negosyo. Mas magiging matatag ang business partnership o relationship mo sa iba kung may tiwala. Kaya nga, may librong naisulat si Stephen Covey na At the Speed of Trust. Pagsumikapan mong patatagin ang tiwala ng iba sa iyo sa pamamagitan ng pagsasabi ng kung ano ang tama at totoo. At panghuli, speak to inform, instruct, and inspire. Gusto mo bang pakinggan at pahalagahan ng iba ang mga sinasabi mo? Kaya pag-isipan mong mabuti ang iyong mga sasabihin at tiyaking ito ay makatutulong para maghatid kaliwanagan sa mga nalilito, magturo sa mga di alam kung ano ang gagawin at magbigay lakas ng loob sa mga gusto nang bumitiw. Value your words and speak life. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kagabay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:07 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio.
Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. ¿Qué tal de ustedes dormida? Nagising po ba kayo na walang ilaw? Oo, dito kami banda sa may Mercedes feeder. Yan po ang aming experience. Pero sa part ko, okay lang, kaya pa. Pero doon sa mga talagang nagre-reklamo na, naku po, diba? Hindi natin sila ma-blame. Pero good morning muna ha, sa lahat ng ating mga listeners na nakaabang na dito sa ating programang Oras ng Zambasuta. Ngayon po ay araw ng Thursday, March 26, 2026. Ayan, puro tayo 6 ngayon ha. Oo, good morning po sa lahat. Kumusta ang inyong Throwback Thursday? At syempre, no, praise God dahil tayo ay nagising muli. Nagsama-sama dito sa ating programa. At hopefully marami tayong matutunan dito. Hindi lang puro mga problema, pero ano yung mga pwedeng solusyon na pwedeng gawin natin at makita din natin paano magbigay ng solusyon ang ating Panginoon. So good morning, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Maayong buntag sa inyong tanan din ha, na nagapaminaw sa ato ang programa karon. Good morning, Limpapa Tulikomo. Oo. At syempre, good morning din sa aking partner, Bin. Good morning sa'yo. Kumusta? Ayan, Sar, no? Good morning, buenas, no? Sa ating mga kabarangay sa morning na to, no? This Thursday. Oo, maayos naman at may mga ginagawa tayong adjustment pa rin, no? This Thursday. And Throwback Thursday, no? Alam mo, ikaw, ano yung tino-throwback mo ngayon? Oo. Ngayong Thursday. Hindi siya Thursday nangyari, pero tinotropa ko yung accident na nangyari sa akin. Alam mo, nung nangyari yun, Bin, di ba dati 40 lang yung takbo ko. Ngayon, kung pwede 30, 20, okay na tayo dyan. Takot na, tapos lagi kong tinatanong sa husband ko, okay ba yung motor? Kasi alam mo yung na-realize ko, hindi sa lahat ng pagkakataon yung aksidente ay dahil nabangga ka or may bumangga sa'yo. Yung minsan pala wala kang alam, no? Pwede mo talaga ika-aksidente yan, no? Kaya muli po sa mga may scooter dyan, talimpya si kita tangke na side, Kaya importante talaga. Yun kasi sa part kasi yun sa ng sabihin nga natin na ikaw pagmamay-ari mo na part kasi yun siya na dapat alam mo lahat, 'di ba? Sa'yo yan Sa'yo yan. Dito yun no? So kung ano man yung gamit natin kabarangay, dapat alam natin inaalam natin talaga. And yun nga, no, ako throwback ko ngayon yung siyempre yung presyo nga ng mga bilihin, no, yung presyo ng gasolina, yung premium 100 na. Sabi ko kanina habang dumadaan, kailan lang 65 ka. Oo. Ayun, 100 ka na. Kami ka na Kuya Pons, yakan sa pa kami 40 per liter. 40. Ilang taon na pala kayo? Oo. Hindi, I mean, nabutan pa namin ba yung panahon ng pagmumotor, di ba? Pero yung sweldo naman namin that time mga 320. Numado si Bisto. Ngayon kasi mga manlandog. Ayan, assalamualaikum, no. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sir, sa ating mga kabarangay dyan sa Sulubas, Silang, Tawi-Tawi na nakamonitor sa 1116 DXAS. At syempre, no, sa ating mga avid listener din dito sa Ciudad de Zamboanga. And syempre, good morning din sa inyo dyan sa studio. Good morning. Syempre, good morning din po sa lahat ng mga nagtatanong, ano po ba yung state of National Energy Emergency na dineklara ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamaya po, hopefully makakasama at makakausap po natin ng ating City Councilor of District 2 ng Ciudad ng Zamboanga, Councilor Ray Bayona Bayugin, para malaman at alamin ano ba ito, anong epekto nito, anong maitutulong nito sa atin. So hopefully po ay mamaya, no, makakasama natin ang ating City Councilor. Matagal ko na talagang gustong ma-interview actually si Sir Ray. Oo, dahil syempre tayo mga media, no, isa siya sa ating tinitingnan. So ayan, tingnan po natin mamaya, hopefully mabigyan tayo ng chance. Pero nag-okay naman kagabi pa si Sir Ray. So maraming salamat, no. So mamaya po abangan nyo po yan. At syempre, samahan nyo kami
marami sa ating programa. Hanggang 8:30 po tayo dito sa ONZ. Ayan. At siyempre nga Sar, no, sa mga gustong mag-text at mag-join sa ating usapan, no, i-text nyo lang po. Hello kay Ma'am Virginia Falsis, good morning, buenas. At sa ating mga kabarangay pa, no, kaya na Kuya Noli, kamusta? Kanina, parang si Kuya Noli ang nakita kong nagja-jogging ba si Kuya Noli or nagwo-walking? Parang Wow, siya talaga healthy yung living, kanina. oo. Oo, banda sa may Mm-mm. Kuya Noli, kung ikaw yun, dumaan ka dito sa may Putik, Akel Adelante shop. Actually, tiningnan niya ako. Hindi niya lang ata ako nakilala. Pero sabi ko, naka-gray ka, Kuya Noli. Text mo nga ako kung ikaw yung Kuya Noli. Oo, Mm. naka-gray Baka t-shirt, naka-blue na rubber shoes. Baka nag-start na rin yung iba sa atin, no, na kasi kami na or exercise siya, no, kasi malapit lang din naman. Alam mo kasi parang siguro kung early morning ka naman po lalakarin mo, no, pwede parang malapit lang siguro. Bumalik naman si Kianoli sa kanyang work. Oo. Hindi ko alam. Anyway, bakit natin pinag-uusapan si Kianoli? Ayan, no, mag-text mo kayo sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-chat sa ating Facebook account sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, maging updated tayo sa ating ulat panahon para po sa ating weather report. Ayan, no? Ang pag-ihip ng easterlies ang kasulukuyang nakakaapekto po sa ating bansa at magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dulot yan ng easterlies. Ang babala po ng ating pag-asa, posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorm, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ang ating temperatura, no, ay dito sa Zamboanga City, tatayang aabot po ng 38 degrees Celsius. Dipolog, nasa 40 degrees Celsius. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. March 26, happy birthday po kay Ma'am Shenaline Montana. Ayan, hi Ma'am Shenaline, kung maalala mo pa ako. Happy birthday. Happy birthday din kay Princess Daniela Montecalvo. Ayan, happy birthday. At kay Sir Efren Diaz Briones, happy birthday. Alright, syempre, no, dito naman sa akin, Char, no, happy birthday kay eto, no, kay Monde La Fox, ayan, no, mga pangalan nila, at kay MJ Wally. Happy birthday. Ayan, on this Thursday. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, Bin, improvement. No, sa Pilipino, Sar, pagbuti. Natsavakano, mehora o kaya ay progreso. Eto, alam mo, dahil ko naririnig to dati pag pupunta tayo ng Ipil, no, sa Bisaya, paglambo o pagpuswag. Yan, Ilonggo pag-ayo. No, tausog, pagdayaw. Ayan. Tanong po natin. Tayo ay let's talk pa rin about Zamselco. Ano po kaya, no, yung mga improvements? Although kahapon naipaliwanag ko naman din yung mga ginagawa nilang improvement, talagang inabutan lang sila ng leaking ng transformer. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano po kaya ang mga pwede pang gawing improvements ng Zamselco upang hindi na maulit ang perwisyong dulot ng matagalang pagkawala ng kuryente? Yan. Alam niyo po, no, yung I think, no, majority talagang sinatsabakan pa disgustaw gayod nako sa yasusede aura ka na to na starting Sunday. Mind you, bukod dyan, di ba,
mga previous weeks, months, nakakaranas na din talaga tayo ng mga 8 hours brownout, lalo na pag during weekend, si kwando tali pagad kita na kasa, amo pagad sila noy kuryente, kaya minsan yung ibang magkamag-anak, napipilitan na lang mag-mall, mag-beach, nag-i-effort na lang para hindi lang mainip, magalit, uminit ang ulo sa bahay, dahil wala nga ang kuryente. And then, eto pa, nakadagdag. Majority, may galit, may inis, di ba? May puot na siguro yung iba sa Zamcel ko. Yung iba naman, medyo kaya pa. Kasi nga walang responsibility, walang pasyente, di ba? Kaya pang mag-adjust. Pero yung point dito, pareho ko ang common denominator. Ano pa kaya yung mga improvements na pwedeng gawin ng Zamcel ko upang hindi na maulit yung mga ganitong perwisyo? No, yun nga sir, 'di ba? Sinasabi nga natin no na yung gamit o yung mga ginagamit talaga natin ay hindi porket, 'di ba? Katulad nga sa yung motor, hindi porket na tumatakbo siya maayos pa, Mm. 'di ba? Dapat talaga ay naka-close monitor, no? Kumbaga parang kuwan lang din 'yan, I think, no? Yung bang parang deadline or due date ba? Dapat meron kang tina-target na araw or month na magkakaroon ng maintenance, magkakaroon ng checking, 'di ba? So yun siguro no ang isa sa mga at yun nga pinag-uusapan nga natin kahapon sa meeting natin, 'di ba? I mean informal meetings. Minsan kasi po kami sa station, no, alam niyo, bilang mga broadcaster, pinag-uusapan din po namin ano yung pag-uusapan. 'Di ba? Pinag-uusapan ano yung pag-uusapan sa programa. So yun nga dapat na paghahandaan talaga, no? Mm. Oo, kasi in times of yun nga sabi nga natin no yung panahon ng wala masyadong sitwasyon, 'di ba? Wala masyadong ganap. Yun yung panahon para for preparation, 'di ba? Mm. Pag-prepare, hindi naman tayo naghahanda para alam mo yung gusto mo magkaroon ng problema, no? Naghahanda lang tayo para pagdating ng problema alam natin ano yung mga Mm. dapat gawin. Oo. Tayo naman bilang mga simpleng mamamayan at simple lang naman minsan mag-isip, 'di ba? Hindi ko alam ano yung challenge din. Pero kagaya ng kung ikaw ay may kotse, lagi kang may spare tire, 'di ba? Yan talaga yung gusto ng mga member consumer natin na yes, yung maintenance ginagawa nyo, upgrading, sabi nyo nga naka-ready na supposed to be yung Kulyanan substation. Nauna lang nasira itong nagkaroon lang ng leaking ng gas or ng oil dito sa transformer na siyang naging dahilan ng malawakang at matagalang pagkawala ng kuryente. Pero siguro yung pinakatanong, hindi ba natin kaya mag-purchase ng spare? 'Di ba? Yes, mahal ang transformer, 'di ba kuya, no? Hindi basta-basta actually no. Hindi lang siya basta mahal, mahirap din actually siya i-deliver. Yung ano nga lang kagabi, yung pag transfer lang ng ng transformer mula sa La Paz patungong Barangay Putik. Alam niyo po ba, umabot ng 12 hours sa daan ang pag-transfer dahil na din sa mga kable ng mga kable ng kuryente at ng mga telcos na nandyan sa kalsada. No, so alam namin mahirap po 'yan. Hindi basta-basta 'yan. Pero yun yung pinakamagandang solusyon siguro. 'Di ba? Halimbawa, diyan sa gulong. Alam natin hindi laging pwedeng masira ang isang gulong, pero may peace tayo na kapag pumutok din yan, meron tayo agad na pangpalit, di ba? Kaysa naman, papunta tayo kung saan, wala tayong kayang gawin kasi wala tayong spare. Preparasyon, no? Wala tayong spare. So, yun yung hinihingi ng ating mga member consumer, no, na magkaroon ng improvement, ng planning, ng preparation, ng Plan B, Plan C, Plan D sa Zamcel. And yun nga sir, no, speaking of improvement, 'di ba? Eto naman sa 'di ba sa Zamcelco o sa power kwan. Ang tanong naman din sa akin din, no, ano naman yung improvement natin or yung naging preparasyon natin sa ganitong senaryo? 'Di ba? Since yun nga sinasabi nga natin kahapon nga, no, yung bang
papunta na tayo doon sa hindi naman anong tawag na doon, no? Hindi naman kasi yung time ng COVID, 'di ba, may lockdown o yung state of emergency, no? Ngayon tayo ay nasa energy, 'di ba? Oo. Emergency, pero yung ano naman yung preparasyon, oo, na improvement na ginawa natin, no, base doon sa lesson natin na natutunan natin 5 years ago. Grabe, no, 5 years na pala yun. Oo. Ikaw may mga pagbabago ka bang approach na ginagawa ngayon, Char? I mean, sa atin ba? Physically, ayan, tayo ay nagtatry mag-improve na hindi lalong lumaki. Oo. Oo. Hindi, pwede ka magpalaki para pagdating nung kuan, medyo makakatipid-tipid ka. Oo, Hindi less. masyadong Sabi, apektado matagal pa, no? bago ko Bago. ma-feel na may tagutom na Oo. pala. Oo. Pero physically, 'di ba, pinag-uusapan naman din natin 'to. Yes. While iniisip natin anong improvement na pwedeng gawin ng Zamselco, tayo naman as a person, 'di ba? Ano din ang pwede nating gawin. So magandang pag-usapan din 'to dahil for sure sa ating buhay, may aspect tayo sa ating life na kailangan din ma-improve, like ang ating character, 'di ba? Ano ba ang improvement ng iyong character? Mas nagiging worse to worse ba yan? O from worse, nagiging mas okay ka na ba ngayon? May life transformation na bang nakikita sa iyong buhay? Physically, di ba? Dati kung grabe tayo, walang discipline, kung ano lang kakainin ngayon, na na-experience mo na, may high blood ka na, di ba? Mataas na ang sugar mo. Ano yung improvement for good na ginagawa mo? 'Di ba? Sa iyong relationship, sa iyong partner, sa family, sa children mo, ano yung mga pag-uswag, paglambo na ginagawa mo para lalong umuki ang iyong relationship at kahit yung spiritual relationship mo sa Panginoon. No, yun nga din, sir, no, isa din nga sa iniisip natin or yung pinag-uusapan nga din natin yung since nasa state of energy kwan tayo, no, kumbaga emergency, yung bang ano yung mga preparasyon naman natin, kamusta ba ngayon, no? Kumbaga parang gipit ba o nagugulat ba tayo, biglaan ba, saan ba kukunin yung budget, saan ba, no, ano yung mga adjustment na ginagawa din natin, no, kasi nga yun yung kumbaga parang ang tanong doon, ako personally, no, ano yung naging improvement? Alam mo nung improvement doon, sir, ngayon, medyo nagiging kwan tayo yun nga, hindi tayo parang hindi natin alam sa anong gagawin, no, saan magsisimula kasi nga parang natuto tayo at some point kahit paano naman, no. Oo. Yun lang, hindi lang napaghandaan yung kwan, yung ano to, yung water pump. I mean, anong tawag nila diyan, yung deep well. Mga ganun ba, no? Hindi. Actually, kinakausap ko ng sarili ko doon sa TikTok. Pero yun nga po, bukod po sa improvement na dapat gawin ng Zamselco, tayo naman as a person, ano rin po yung mga improvement na dapat natin gawin. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin, ramdam po ng bawat motorista ang hirap ng araw-araw. Lalo na ang mga jeepney at taxi drivers na kailangang magpatuloy sa trabaho kahit mabigat ang gastos. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga taong pinipiling magbigay ng kabutihan sa kanilang kapwa kahit na rin sila ay nahihirapan. Isa na rito si Kuya Rodito na isang Grab driver. Nakilala si Kuya Rodito sa pamamagitan ng social media post ng isang netizen kung saan kinuhaan ng litrato ng netizen ang signage sa likod ng upuan ni Kuya Rodito na nakapaloob dito na mamimigay si Kuya Rodito ng libreng sakay sa mga pasyenteng may cancer, estudyanteng nagtatrabaho at mga pasyenteng dumadaan sa dialysis. Sa panahon kung saan lahat po ay nagiging mas mahal, pinili niya pa ring magpakita ng kabutihan.
Isang simpleng sakay lang, ngunit puno ng puso. Kaagapay, paalala at patunay ang kwento ni Kuya Rodito na kahit sa gitna po ng krisis, mayroon pa ring kabutihan na kapaligid sa atin. Kaya sa bawat gagawin natin, maliit man o malaki, lagi po nating isipin kung anong magiging epekto nito sa buhay ng iba. Kung may pagkakataong tumulong, kahit po sa simpleng paraan lang, huwag nating palampasin. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, isang lalaking bedridden ang kinailangang isakay sa kariton mula sa bundok patungo sa bayan sa probinsya ng Quirino para matanggap ang 3,000 pesos na social pension. Ayon sa anak ng benepisyaryo, wala silang ibang magawa kundi isakay ang ama sa kariton, mahigit 1 oras ang biyahe. Mahirap man para sa kanilang ama, determinado naman itong makuha ang kanyang benepisyo. Paliwanag ng ahensya ng gobyerno, nagkaroon ng miscommunication sa sitwasyon dahil karaniwan umano ay pinupuntahan ang bahay ng bedridden na benepisyaryo. Kaagapay at para rin sa ating mga naglilingkod sa bayan, palaging gawing malinaw at maayos ang proseso. Gawin ang best upang hindi maging sanhi ng abala o hirap sa mga taong pinaglilingkuran. Ayan. Alam mo, nakita ko tong video na ito, Bin. Iniisip ko nga ngayon, pag hindi pa ito na video, ma-address kayang issue na ito. Imagine, 1 hour po. Tapos buti sana, Bin, kung yung daan, smooth lang. Lubak-lubak Camino. Oo. Bundok yun. Bundok yun eh. Oo. Nakakadaan sila sa mga bato, sa mga malalaking ugat. Alam mo yun, tapos nakahiga lang talaga, bedridden nga. And ito ay panawagan po sa ating gobyerno, DSWD, no? At iba pang mga ahensya na nagbibigay ng ayuda. Lagi po tayo ang unang gagawa ng initiative para maabot ang ating mga beneficiaries, lalo na po yung mga priority sector, no? Yung mga PWD, yung mga senior natin. Hindi pwede kasi laging miscommunication lang. Miscommunication, pero napagod na yung pasyente, napagod na yung naghila. For the amount of 3,000, alam nyo naman po ngayon, yung 3,000, ano lang yan, bibili ka lang ng isang sakong bigas niyan, ulam, pang 1 week, 2 weeks, no more. Pero yung pagod ba, no? So hopefully magkaroon pa ng lalong sense of responsibility ang ating mga kawani sa gobyerno, di ba? Tayo naman po ay nag-oath na to serve the public. Diba? Kahit saang lugar, kahit mga hindi ma-reach masyado, nanumpa po tayo na dapat ay paglilingkuran natin. Yes, opo. Kaya napakahalaga, Bin, yung mga naglilingkod sa gobyerno, may puso. Hindi lang basta sweldo ang hinahabol. Kasi alam naman natin, secured ka financially pag nasa government. Pero importante din yung character, yung puso, yung passion. Kasi for lifetime mong gagawin yan. Hanggang nabubuhay ka, tutulong ka sa ating mga nangangailangan. Oo, kaya nga sir, no, yung one thing din, no, yun din yung maganda sa panahon natin ngayon kasi nga eto may ganito na may social media, may internet, at saka yung miscommunication, talagang kailangan talaga yun na i-improve, di ba? Kailangan i-improve. Hindi alam mo yun, no? And in terms tayo yung nagse-serve, tayo yung may resources, so dapat tayo yung nanguna sa, di ba? Tayo yung organized doon sa communication. Ikaw yung able na maglakad pa loob, di ba? Ikaw ang mag-sacrifice. Ayan po. So, hopefully, hindi na ito maulit. Pero yun yung mga kailangang improve. Yung mga netizen din natin, i-improve nyo pa ang pagre-record. Basta walang violation, ha? Oo. Ang gagawin natin pag may mga ganito, i-send natin sa mga agency. Kung hindi makinig, i-send nyo sa mga media para sila ang mag-expose dahil sila ay may karapatan naman din sa mga ganitong exposure. Sila yung right venue natin. Basta walang nababiolate na batas. Yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali.
Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:33 ng umaga at para po sa ating mga balita, matagumpay nang naipasok sa loob ng Zamselco compound ang 10 MVA transformer mula po sa La Paz Substation matapos ang mahigit 12 oras na biyahe na nagsimula pa kagabi at patungong Barangay Putik. Ang nasabing spare transformer ang pansamantalang kakalili sa 20 MVA transformer unit na nasira o nagkaroon ng oil or gas leak kamakailan. Ang pagkasirang ito ang siyang naging dahilan nga ng naranasang matagalang brownout sa 4 na feeder sa bahagi po ng East Coast dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa naging komunikasyon naman at post ni Alcalde Kimer Adan Olaso at ang kanyang communication sa pamunuan ng Zamselco, ang susunod na gawin ay ang tapping na at ang soaking, kung saan itong soaking ay inaasahan po na mawawalan muli ng kuryente sa loob ng 24 oras ang mga feeders at pinapayuhan ang mga residente sa East Coast, lalo na nga doon sa mga barangay na apektado ng pagkasira ng transformer na maghanda at manatiling nakasubaybay sa mga susunod na abiso mula sa Zamselco. At sa naging post nga kagabi ng ating alkalde Bin sa kanyang Facebook page, sinabi doon ng Zamselco na ang soaking ay maggaganap March 26, 5 a.m. to March 27, 5 a.m. So yan yung communication nila. Ibig sabihin within 24 hours, 5 a.m. kanina, kung nangyari ito, hanggang 5 a.m. bukas walang kuryente. Pero after po noon, inaasahan na magkakaroon na ng kuryente, energization ng 5 a.m. onwards kung wala pang mga ibang aberya habang nagaganap itong tinatawag na soaking. Zambasulta Balita. At para naman sa kaugnay na balita, sir, nagkakaisa ngayon ng sangguniang panglungsod sa panawagan para sa pananagutan ng Zamselco matapos ang malawakang power outage na nagpahirap sa mahigit 22,000 consumers kabilang ang mga negosyo at ospital sa lungsod. Dahil sa seryosong banta sa kaligtasan at ekonomiya, hiniling ni Vice Mayor Beng Climaco ang agarang interbensyon ng National Electrification Administration o NEA. Agad namang tumugon si NEA or NEA Administrator Antonio Mariano Almeda at nag-utos ng koordinasyon kay Mayor Kimer Olaso upang linawin ang sitwasyon. Sa isinagawang pagpupulong, ipinaliwanag ni Zamselco Chief Management Officer Attorney Meng Agan na ang kasalukuyang kinakabit at ikokonekta ang Kulianan Source katuwang ang NGCP. At pangalawa, isasagawa ang 24 oras na soaking period para sa system stability at inaasahang maibabalik ang supply ng kuryente sa gabi o hating gabi ng susunod na araw matapos ang nasabing proseso. Hindi pinalampas ng konseho ang tila pag-iwas ng Zamselco sa mga nakaraang imbitasyon para sa dialogo. Subalit inaasahan na bukas na araw ng Biyernes ay maghaharap na ang konseho lokal at ang mga tauhan ng Zamselco. Iginiit ni Vice Mayor Climaco ang mga sumusunod na hakbang. Pagtatalaga ng focal person at hotline para sa mga reklamo ng consumers. Pangalawa, ang pagbibigay ng rebates o discounts sa bill ng kuryente bilang kabayaran sa perwisyong dulot ng blackout. At panghuli, ang transparency sa tunay na dahilan ng pinsala sa sistema. Zambasulta Balita.
Samantala, nagpapatupad po ngayon ng mga pansamantalang adjustment sa kanilang clinical operations ang Zamboanga Regional Medical Center o ZRMC na dating Mindanao Central Sanitarium dahil sa nararanasang power supply interruption na dulot nga ng aberya sa Putik Substation ng Zamselco. Sa kanilang inilabas na advisory kahapon, kasalukuyan silang gumagamit ng mga generator-supported operations na may limitadong kapasidad para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga pasyente at pagpapatuloy ng mga mahalagang serbisyo. Prioridad muna ng ospital ang mga critical at life-saving services, lalo na ang mga pasyenteng nangangailangan ng mechanical ventilators at iba pang life support equipment na inilipat na sa mga area na may matatag na supply ng kuryente. At dahil nga sa limitadong kuryente, pansamantalang sinuspindi ang lahat ng elective surgical procedures o mga operasyong hindi naman itinuturing na emergency. Pinapayuhan ang publiko, partikular na po ang mga may nakatakdang operasyon na maghintay ng susunod na anunsyo para sa rescheduling. At hinihikayat din ang mga may non-urgent concerns na ipagpaliban muna ang pagbisita sa ospital o pwedeng tumungo sa ibang ospital hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang operasyon, bagamat nananatiling bukas at fully operational ang kanilang emergency services. Tinitiyak naman ng pamunuan ng ZRMC na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para mapanatili ang kaligtasan ng mga pasyente habang hinihintay ang pag-ayos ng kuryente sa lungsod. Zambasulta Balita. Mariing tinatawagan ng pansin ni Mayor Kimer Adan Olaso ang Department of Energy at the Department of Trade and Industry kasunod ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon kay Olaso, hindi dapat nakapokus lang sa Metro Manila ang monitoring ng gobyerno, kundi dapat ding tutukan ang sitwasyon sa mga probinsya, partikular na dito sa lungsod ng Zamboanga. Giit ng alkalde, ang pagbulusok ng presyo ng langis ay nagresulta na rin sa pagtaas ng presyo ng mga construction materials na nagpapahirap sa mga lokal na proyekto at negosyo. Direktang binanggit ni Olaso si DOE Undersecretary Sharon Garin at sinabi na dapat pag-isipang mabuti ang mga hakbangin para masolusyonan ang krisis sa langis at makontrol ang patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina sa buong bansa. Kasabay nito, nagparating din ng mensahe ang alkalde sa mga kongresista at senador na unahin ang mga tunay na problema ng bansa kaysa sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Binatikos din ni Olaso ang anyay pilosopong pagsagot ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na ayon sa alkalde ay hindi nakatutulong sa gitna ng kinakaharap na crisis ng mga Pilipino. Zambasulta Balita. Samantala, meron po tayong update kaugnay po sa mga tricycle drivers at operators na makakatanggap ng ayuda o subsidy, fuel subsidy mula po sa ating national government. Meron pong binigay na extension ang ating City Hall o ang ating City Legal Office sa lahat po ng mga drivers at operators ng kanilang submission ng requirements. Supposed to be, ito po ay nagtapos na dapat kahapon ang deadline, pero extended po sila until 10 a.m. no ng kanilang submission, and by 11 a.m. ay kanila nang itatransmit ang mga requirements na ipinasa sa DSWD. Ngayong araw po no ang last extension. So sa lahat po ng mga drivers natin, operators, kailangan nyo pong at hindi pa bigay ng kanilang requirements kahapon, pwede nyo pa pong ipadala yan ngayong araw na yan sa ating City Hall. At sa kabuuan, no, actually, nakausap din natin dito ng ating alkalde. Sa presscon, meron ng around 1,500 nung Monday pa lang ng mga drivers and operators ang nagtungo sa City Hall para ipasa nga ang kanilang mga requirements at maka-avail nitong tinatawag natin na National Government Fuel Subsidy Program na nasa, nasa 5,000 piso din ang ayuda na pwede nilang matanggap. Zambasulta Balita.
Formal nang nagtapos kahapon ng huling araw ng pagsumite ng mga dokumento para sa National Government Fuel Subsidy Program sa lungsod ng Zamboanga. Daan-daang mga tricycle driver at operators ang nagtungo sa TAB, City Legal Office sa ikalawang palapag ng City Hall upang ipasa ang kanilang driver's license at tricycle franchise. Layunin ng nasabing ayuda na pag-aanin ang pasaning dala ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Binigyang diin ng pamahalaan na tanging ang mga legit franchise holders o yaong mga aktibong prangkisa lamang ang isasama sa listahan ng benepisyaryo. Ang pondo para sa programang ito ay magmumula sa national government at ipapasa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa distribusyon. Sa kabuuan, bawat kwalipikadong franchise holder ay inaasahang makakatanggap ng 5,000 piso ayuda bilang suporta sa kanilang pangkabuhayan. Zambasulta Balita. Yan, at yun na nga po yung sinasabi natin no, na meron pong extension until today. Samantala, sa ibang balita pa, formal na ding nanumpa sa tungkulin nitong Lunes, March 23, si Kagawad Catherine Pandi bilang bagong kapitan ng Barangay Victoria at isinagawa ito sa simpleng seremonya na ginanap sa City Hall sa panguna ni Mayor Kimar Adan Olaso. Si Pandi ang humalili sa pwesto ni former Barangay Chairman Emilito Siga na pumanaw po noong nakaraang March 2, 2026. Bilang unang kagawad sa listahan, otomatiko niyang kinuha ang katungkulan bilang chairperson alinsunod sa mga panuntunan ng barangay succession sa bansa. At sa gitna ng panunumpa, hinimok ni Alcalde ang bagong kapitana na ipagpatuloy ang mga programa at inasyatibong nasimulan ng kanyang hinalinan habang binibigyan ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente dyan sa Victoria. Tiniyak naman ni Pandi ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod para sa ikabubuti ng kanilang barangay. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga at meron tayong update muna Bino, mga emergency power interruption. Ayan po, kasi bukod kasi sa mga brownout ngayon dahil sa isinasaayos na transformer, meron din mga scheduled na power interruption na din ang Zamselco. At isa na nga po dito, ito po no, please be advised na yung emergency power interruption na dapat po ay nangyari ng 10 p.m. to 4 a.m. Diyan po sa may Zamboanga Tumaga 69 kV line, Putik and Sangali Substation ay na-move ng 11:30 p.m. to 5:30 a.m. So expected, dapat ngayong araw na ito ay may kuryente na kayo, no? So may nangyaring movement kagabi. So antabayanan lang din po natin lagi ang post ng Zamselco. Another one, ito pong March 26 Thursday, Tumaga Recloser, wala po kayong kuryente, no? Please be guided na 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours po yan, walang kuryente sa Tumaga Road, Star Street, Araneta Drive, DPWH and City Veterinary Office, Uranus Drive, Ivanov Drive, Pluto Drive, Masuot Drive, Cherry Drive, Gemini Drive, Earth Street, Atcho to Presa Mayor, Domsat, Paraiso, Kalayaan, Ayudahan, Shantytown, Luyahan Housing, Sun Street, Tumaga Lunsuran Road, Antipolo Drive, Philinvest, Villa Patricio, Landco, Lunsuran Putik Road, Lunsuran Road, Phase 1, 2, and 3, at Yang Subdivision. To migrate po, the possible overloading of power transformer ang kanilang dahilan. Oras natin 7:47, yan pong ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero babalik kami. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad.
Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao, 1197 DXFE, the Good News Radio, brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear Station Manager Maggie Iriswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie, how are you doing? Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today. How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio? Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple: to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan. And 54 years later, hindi lamang po tayo radyo, but we are now using the internet as a platform for this mission. You know, DXFE, as we know, you serves marginalized communities, including IP groups, vulnerable women, farmers, and OFWs. What drives the station's focus on these people groups? Well, actually, Kuya, this is the example of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus always went to the marginalized, doon po sa mga poor, sa outcast, sa sinners na kagaya mo at kagaya ko, the broken. Kaya it is so natural for us dito po sa DXFE na ganun din po yung maging direction ng ministry namin. This is not just a strategy, Kuya, but this is our calling as exemplified by the Lord Jesus Christ. We believe na wala pong second class na tao sa kaharian ng Diyos. Lahat ay mahalaga and lahat ay merong dignidad. That is why we bring this hope to all the people, regardless of how the society label them. So one of FEBC's Philippines' core values is being close to the listeners. How does this shape DXFE's approach to both broadcasting and community outreach? Well, when we talk about being close to the listeners, si Jesus po talaga yung ating sinusunod. He was incarnational. It means hindi lamang po siya nagstay sa langit, but He was born to be with us. He dwelt among us. And kami po sa DXFE, that is our thrust as well. Hindi lamang po kami nagsasalita sa radio. We do not only are seen sa online streaming apps natin, but parte po tayo ng buhay ng ating mga listeners. We visit them as well, we pray for them, we celebrate with them, we cry with them as well. Ate Maggie, tell me more about Blessing Rahab. How did this outreach program begin and what was the initial vision behind it? I remember February of 2019, we were praying na meron na kaming burden talaga. Hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin ni Lord, but we know that we have to go out of our comfort zones. And then God appointed a specific time, no, na na-realize namin na sige sa anniversary natin, because DXFE's anniversary is February 14. Puro mga girlfriend, boyfriend, mga mag-asawa. Nag-isip po kami ng isang group of people na hindi po nakakaramdam ng pagmamahal sa mga panahong ito. And then God brought us dito po sa mga prostituted ladies po natin, dito po sa syudad ng Davao. Nakita namin na these women who are engaged in prostitution, they are also exploited. And they are also broken not only physically, but emotionally, and most especially spiritually. So the vision was just really so simple. Pakita lang namin sa kanila that they are loved. Meron mga taong nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, Kuya, grabe, itong marinig mo lang ito na, ma'am, pag pumapasok po kami sa DXFE, tao ang tingin sa amin. Kasi po, hindi natin maiaali sa society
that whenever they look at ladies in prostitution, di ba automatic po kuya yung pagja-judge natin sa kanila na parang ay mga maruruming babae yan, ay wag din yung pagkatiwalaan. But when they come inside the station kuya, nako hinahag po namin yan, nakasmile kami, kinukumusta namin, hindi lamang sila but yung mga pamilya nila kasi nga nag-open up na po sila kuya sa mga pinagdadaanan nila. You would be surprised because the challenges that you are facing and I am facing are the same challenges that they are facing as well. No, kaso lang, medyo tayo po ay nabubulag na because ay nakalabel na po sila sa atin. We decided to call this group Blessing Rahab. We can trace back the lineage of the Lord Jesus Christ kay Rahab. She was introduced in Joshua as Rahab the prostitute, but her faith was counted for her. Kung si Rahab ng Bible, ganun ang naging resulta. Sino kami para hindi ipakita yung pagmamahal namin sa mga modern day Rahabs na pinadala ng Panginoon sa amin? So we pray for them, we talk to them, at tinatrato po namin talaga silang tao because they are the very people whom the Lord Jesus Christ died for. Kaya hindi po talaga pwede kuya na hindi natin sila mahalin. Thank you, Ate Maggie. The story of Rahab really reflects the heart of Jesus' ministry, no? And we see here that women are being judged by the world, but you treat them with dignity and respect. What changes have you seen in their lives? They were so reluctant in the beginning to come inside, but then later on, this is from fear to faith. Before nahihiya sila, they are so defensive na ganito lang ako. And ngayon kuya, they are so vulnerable already. Makita mo na talaga na slowly, they are being broken by God. And before, wala silang pakialam dyan sa worship na yan sa Bible na yan sa kantang yan. Pero ngayon po kuya, no, meron ka pong marinig ng mga nagkukwento na kahit na anong mangyari, a-attend ako ng prayer namin and Bible namin. Yun yung term nila. It's not really Bible study or praise and worship. It's prayer namin and Bible namin. Nung anniversary po natin kuya, you would be so touched. Sila po yung nag-special number habang kumakanta po sila ng Bisaya version ng The Goodness of God. Marami po sa kanila ang umiiyak. So we praise God because dahan-dahan na po talaga na pumapasok na po sa puso nila, walang pilitan. Yes, transformation is really happening by God's grace and the work of His Spirit. 6 lang kayo sa team and I am sure it was challenging. What gave your team the courage and faith to move forward despite a very lean workforce? Well, honestly, kuya, it is really physically draining, challenging, nakakapagod. And at times, no, it is nakakatakot din. But the thing that gives us hope to continue moving forward is God's promise that His grace is enough. We cannot really just say na kaming 6 lang ito because God placed people also to help us do the work because ganun naman talaga si Lord pag kumilos, hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. It is always tayo. So FEBC values being close to the partners. So how do these principles guide DXFE's collaborations, as you've mentioned, with City Social Welfare and Development Office, the Philippine Army, Faithful Churches, and other like-minded groups? In what ways do you see these partnerships strengthen both your broadcast ministry and on-the-ground programs? So yung mga pwede po talagang may mga puso na willing talagang sumuport at tumulong, yun po yung mga nilalapitan natin. And this helps our broadcast immensely because as you know kuya, whenever somebody supports us, our mission, it's always for the broadcast. No, pero wala tayong logistics, wala po tayong resources para po doon sa mga on-the-ground activities natin. That is why we need the Philippine Army para po sa security, sa logistics, yung CSWDO para sa training at sa iba pang mga social services. May iba-iba po tayong mga roles sa buhay and kailangan nila naman natin na itap ang bawat isa so that we will be able to function as one body of Christ. And ito po yung impact na gusto naming maparating din po sa ating mga listeners, kuya, that we cannot be so comfortable sa ating mga comfort zones. Kasi di ba, the last mandate of the Lord Jesus Christ should be our first concern. And His last concern was to go and make disciples. So lahat po ng resources natin dapat nakatuon po doon. And that ties greatly doon po sa vision ng FEBC until all have heard. To all those who are listening to us, how can they support Blessing Rahab or participate in community impact and learn to extend Christ-like kindness through partnering with our gospel media ministry?
So I would like to talk to all of you na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. The first thing that you can do, the most important thing that you can do is to pray for us. Hindi lamang po sa DXFE but sa kabuuan po ng FEBC. Because we are the spiritual frontliners and you are standing behind us, praying for us in this spiritual warfare. And you can also give in tangible ways. Hindi naman po lingid sa inyo that FEBC is a non-commercial radio network. So kayo po ang ginagamit ng Panginoon so that we can continue doing the broadcast. So you can pray, you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report. This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. The good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Ginoo, among gibayaw sa pagampo ang nasod namong Pilipinas. Alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo, tabangi sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon. Og paghatag og paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno. Og maisugon sila nga pugngan og ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo, Ginoo, nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Uy Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan.
Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting na idudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Yes, Mom! Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Appeal sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan naman namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ang inyong donasyon, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin.
Ngayong araw ng Thursday, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pronouncement ng ating mismong presidente Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung tungkol sa State of National Energy Emergency. I-alegre kita kay Este Dia. Pwede kita manhunto kunal di aton City Councilor na District 2, kina Ciudad de Zamboanga Councilor Ray Bayona Bayugin para pwede kita diskuti isabi ko sa ba este kere disir ko sa ba el epekto de este kanaton pakilaya kita sinti el ayuda si Cheneman after declaring el state of national energy emergency. Via phone manhunto kita kunal di atong Councilor Sir Ray. Good morning. Good morning, Ma'am Sara. Good morning kunal mga listeners di aton na DXAS. Buenos dias, maayong buntag. Assalamualaikum. Yes, maayong buntag Sir Ray. Actually po no si Sir Ray amo palang gayud ya ka ba na dis yung programa. Sige lang, fight lang, fight. Si, alam dayo kita kay nisisita kami Sir Ray dito yung wisdom. Actually Sir Ray dahil 2 weeks or 3 weeks ago ya pwede kami kuntigo man interview alena sanggunian puya abla mismo chene possibility kay man declare kita state of emergency. Iya so sa diate ara ko sa dito yung reaction ko na Sir Ray. Yes, sabi to Ma'am Sara, nisisita kasi once you declare a state of calamity or state of emergency, chene sa mga provision ali na we can now use some of our contingency or emergency funds, no? And then, amo ya tapod ya kita dale mga subsidy or ayuda kunal mga apektao. And it will give more, abla pa sila room for the chief executive para asa mga desisyon. Like for example, por medyo de ese mga ansina klase de mga deklarasyon, ali pwede yaman implement el mga suspension of classes on the basis, okay? Limitaw el hora del que se llama mga trabaho. Netamente ali mga akel talyama kita no? Other measures que puede hacer el opisina del gobierno. Así naman after kailan declare el presidente, now each and every LGUs they can also declare. Okay? Once they declare, they can use the percentage of calamity funds. Okay, and as part of contingency measure. So para kumigo, that is a good move kaya deklara para mucho ko sa action. But aldimyo lang, debe queda vigilante el mga gente. Because that power, baka pwede ba abusa kunese? Baka pwede ba abusa kunese as a power. And at the same time, the releases of the funds dapat monitored. Kaya debe yaging dagat na mga hente. Okay? No kere kita sucede igual na COVID, di ba? Ben mucho sen. Kaya abla, este que por aquel. And then alaya kabasale, overprice el mga tent, overprice el mga face mask, overprice, sabi to, tiempo de crisis ya, los demás bin tiempo tamin nila para asisen. Actually, Sir Ray, na gani ka natong kaya abla, hindi ba daw gaha kaya también sa avenue para pwede también mangkorakot cuando después sa deklarar datong presidente. Parang el magahente kasi ara Sir Ray, no? Every time may na-declare, tapensa sila, kamino yan tamin para pwede ase rubada na gobyerno. Yes, I agree. Agree yo kung dito yo viewers and listeners because that is the impression el que yadale kanila, especially ara ongoing el mga investigation kaliwat kanan paldo sen no on this estaba because of this. And tama kel ese ara declaration that can be a venue for corruption si hindi man monitor, si hindi check ya gayot embonamente. But we need also that declaration because that empowers our leaders to make decision to address somehow to slow down the impact na di aton mga vivientes ordinaryo. Okay? So it's a matter of por eso I think we need more prayers. Kaya maskin cosa to de bisa con esos bien mga garapal yagat, bien ladron yagat sila.
and el diaton lang ali, dol parang may mas value kanila el vida del mga gente, basta pwede lang sila mangganansya, waiting for the right time ba, okay? But if we continue to pray to God, asi kita di aton part, kada kita bihilante, el Diyos taliman, manpitik gat sa kanila. Okay? Por eso, Sir Reyno, tupaw que le habla to debe kita ayuda ya también bisya. Yes. We have to be vigilant, especially kita na broadcast, no? We need to continue to discuss, we continue to talk transparency, and we need to really promote accountability. Maskin iyo, as your city councilor and as a broadcaster, I am accountable. As a media man, I am accountable to report to the public, el cosa debe, and as a city councilor, I am accountable to every single centavo ke tapaga kanamon na diamon allowances kaya si Tamira to kumigo taandaki like ara kabadiaton interview I'll be going to Quruan kuno diaton mga Los Demas area to inspect some of the projects of our city. So para kumigo akel cosa kel yaman declare el presidente, it's a good move because mucho kel cosa it's a power emergency por causa na diaton na electricity. You know, Yabla el diaton DA ay subi el manok 300 to 24 pesos per kilo. That's the effect of our electricity, our fuel, energy. So there is really an emergency crisis. But when we talk about energy, encompasses everything. Sali na food supply, na water supply, na diaton transportation, todo se. So I hope ke usa na buen manera na sakto, no? But miyo tamen Ma'am Sara, apelo ko ng mga gente, numa depende todo na gobyerno. Kay el send del gobyerno it limitaw lang. Yes. Okay. Kanya-kanyang survival din po ang dapat gawin. Pero Sir Reyno, pwede to mention na este state of declaration of state of national energy emergency. Tiyanete po der para el di aton local government pwede mira con el presyo del comida, kuryente, pamasahe. Pakilaya si kita ta pwede mira asi kita aquí na syudad de Zamboanga. Well, una-una, tiyan kita Price Control Monitoring Council headed by the mayor. CNS ta existiase or as of today no ipadeklara si mayor si mayor national declaration kel, so that's in the all national offices, no, Chenical Pondo. Now si kere si mayor man declare taman kliki na Zamboanga debe chene anay, the process is like this. Debe el diaton CDRMO, we have City Disaster Council donde el taman chair kunel se el diaton CDRMO. So the council composition sa del mga gente from different sectors, no? And other government agencies and different sectors from private and non-government organizations. So that council will pass a resolution, a council resolution, disaster council, asi sila pass a resolution, and then that resolution will be submitted recommending to declare este emergency kung sa syudad de Zamboanga. Then ligasin na mayor, the mayor cannot declare without first the approval of the city council. Okay. So ligasin mayor, the mayor can convene anytime, ask the city council to convene for an emergency session. Okay? Just to focus and to discuss kung lang gayot particular issue. And then once an approval city council, then the mayor can now declare. Okay. Pero Councilor, to be fair también, no, kere kita actually ayuda ko na kel mga poor sector, mga tricycle driver di aton, and ken paapektaw aki. Pero to be fair, pakilaya también kita pwede ayuda kay hindi también akil noy maya ganansya kasi el mga negosyante di aton, in fairness man tamya, yasubi man tamén dila pago na gasolina. So how to be fair po? Well, amos queda se parte, no? We will review once el mayor se habla ka naton deklara ansina kosa sila ase, then the city council will review kosa ba ase, manlatag man sila kosa ba ayuda pwede dali na todo sektor like na estudyante, na mga driver, igul ara kaya
subsidy para kunal mga drivers, Mhm, di ba? mhm. Pero remember, how many drivers we have in the city? Hindi todo. Man-bankrupt el gobyerno, Mhm. o di ba? Na mga estudyante tamen, hindi tamen todo, Mhm. poorest of the poor lang. Mhm. So, sini kita mga guidelines kay iPhone Econes. Pero taablagan niyo, no pwede kita man demand todo From na the gobyerno. government, yes. Yes, we need really to survive. Na di aton kada uno, we need to survive. Oo. Kumbaga, debe lang también intende el di aton mga vivientes kay el priority kung ken ayuda el gobyerno, poorest of the poor. Kay actually, Sir Ray, Yes. react yata may akal ng mga middle class kay parang el middle class to el ta sustain también para na vivientes. Yes. Actually, no hay masya ara middle class. Mhm. El middle class na masya. It's either talya to arriba or talya to abajo. Antes mucho pa middle class. Diba? So, para conmigo, sabi ustedes, ben grande el debe del Pilipinas from COVID, el mga loans que tiene kita. Mhm. Do not expect that the government can respond si cosa kita necesita, no? Mhm. So el di mio ali, first we need to have a discipline di aton cuerpo, how we control el di aton mga biyahe, el di aton mga kaminada, el di aton mga bakasyon. Kontrola kita, no? Like in some areas, tiene sila tabla travel lockdown. Mhm. Na otro mga nasyon, tiene sila mga online work from home, tiene sila mga Mhm. tapos mang kwanto man what we call this, it's more on us, no? Mhm. Si tiene cosa dali el gobyerno, thank you, pasalamatan natin yan. Pero kung wala, Maningkamot. maningkamot but we need to continue to pray, kasi no pwede kita man monitor todo ko sa taas el gobyerno. But akika naton, I assure your listeners, no? Mhm. I assure them na well, tayo na City Council, I will scrutinize to the last centavo on the taginda o yaginda bagayot na mano del head. Mhm. Actually, chineta min yan di may pera pa ba? Baka uutang na naman. Yan. Tupaw kasi. Mandebe atamen. Kabar si mandebe, bueno si todo ko sa yan debe, ginda na gente. That's our problem. And no pwede kita sa ingkita, hindi natin yan matatanggal sa isipan ng ating mga kababayan dahil nakikita nila hindi sila bulag, hindi sila pipi, na yung pera na inutang, instead mapunta talaga dapat sa tao. Remember, how many billions ang nawala sa pagnanakaw? Kung nailagay yan sa mga classroom, kung nailagay yan sa mga tulay, kung nagkaroon tayo ng mga stock na fuel, di ba? Kung na-improve natin yung mga water supply in every cities, sana hindi tayo ganito ngayon. So we cannot blame our people na nawala na ng tiwala or bumaba na yung tiwala. But of course, no, we need to continue to pray that God will bless pa yung mga leaders natin na dapat mag-isip kung anong para sa tao. Por eso, dinante yan tauwi también yung contigo si Ray, el tuyo correction, rebuke también, no? Si teachable lang kita todo. Ken baka nila ya ili, ken baka nila ya pone. Por eso, tiempo, si chene kita problema, hindi ba, additional problem tamen el kung ken kita yan elect? Yes, tupaw say because who decide? Like for example kanamon, mas de 100 el Yacore concejales. I think 200 Yacore. Yan elect lang sila 8-8 from area to. Now, the kind of ordinance tase kami pasa, the kind of resolution kami tapasa, that will shape the future of our city. It depends kung ken sila ya ili. Now, when it comes to our liga tamen kami na kung konseho, tiyan kita mayor, masking cosa di amon resolution, pati ordinansa taase pasa, si otro el direction del alcalde, cosa di suyo priority, that will depend also on ele, that is suyo liderato. So, election is a very critical, important and very critical and a serious thing kanaton. But the problem is that legal election, we focus more on what we receive, sorry the word,
we focus more on ken kanato niya pwede este, pero ya perde kita kay kung ken kita tailihi, amo ta preparal di aton future. Kaya tableyo, it's a wake-up call to all of us. Ibuenos ang kwento yo ara kay bien lejos pal eleksyon. This is the result. I want people to understand that what is happening to us right now is the result of our votes during election. Kaya po, from SK hasta na presidente, Prikura gayod PDL, Will del Dios. Kahit po dyan, no, Will del Dios kita ta PD ko kung kaya kita elihi. Sir, I know, chene pa to on the anda ko sa dito yung message ko na di aton magabibientes akin na syudad. Este pronouncement na di aton presidente. Kwando ga sila pwede ko neste sinti, ke pwede dali kanila ayuda or maskin jutay alibyo, especially na di aton mga poor sector. Well, siguro in the days to come, no, kay deklara el presidente nisisita se implementing rules and regulation, IRR, kilaya se man implement, no. Siguro tamir ayo baka later on cheneli abla based on that pronouncement, no, declaration chene kita mga fuel rationing posible, or because of that sinway man fuel rationing baka Ablal Presidente, so we need funds para kumpra kita mas mucho fuel na cercanos nasyon like Malaysia, Indonesia, or Singapore. Diba? Kaya tiyan mga oil refinery. So, depende. And then, el ayuda. Or por causa kunese, baka deklara el Presidente na limitaw ya lang anay el mga flights del aeroplano like other countries. They 25% of their domestic flights yaman cut off, no. So let's watch, no, after a week, or siguro hindi after a week, baka today or the following day chenya sa mga epekto kanato mga bibientes. Now lastly, el dimio is we need to continue to pray. Remember, Kosat Abdel Dios, okay, if my people, diba? If my people will humble themselves, pray, diba? I will bless you. O, diba? Yun yung sinasabi ni Lord. Yung promise na yan, hindi lang sa tiyempo, no, kita kuryente. That's a promise in whatever season kita na diyaton dida. So, we need God in this present situation and every situation in our life. Thank you, Gayot, Ma'am Sara. Yes. Thank you for the time. Thank you también, Sir Ray. Nako, God bless you, Sir Ray, Aldatong City Councilor na District 2. God bless po. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Ayan, no, ang gandang paalala po no, habang nagsasalita si Sir Ray, ang naalala ko din, tingnan nyo, babalik at babalik pa rin tayo sa Panginoon. Di ba? Times alibyo di aton vida, tiyan bes hindi kita pwede accord ako ng Diyos. Ara tiyan kita problema, hindi ba ibira syempre kita konele. Kaya in good times and bad times, debe kita man acknowledge kunel di aton Diyos. So like stetan so sa kanaton, a little bit reminder taman si kanaton, no, kaya we need God. Todo kita nasisita Diyos. Kaya ablaga na si Sir Ray, ni middle class ara. Oo. It's either arriba to or abajo to, pero todo kita afektaw kita todo na kosa ta sa ara na tensyon del Middle East. So todo kita pwede kita syempre realisa el Diyos lang syempre kanatong pwede ayuda, pwede salba. Oras natin 8:26 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin dito sa ating programang ONZ, at syempre abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Singkauman. Magkarinigan po tayo muli bukas dito alas 7 ng umaga. Ako po si Sara Mitulabing kasama ang ating radio technician Rolando Alfonso. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. 1 Timothy 4:8 Physical training is good, but training for godliness is much better. Acts 16:31 Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. 1 John 3:23